Guys, welcome dito sa The Sun at Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Swerte, swerte, swerte. We Wheel of Fortune. Ace of Wands. Magsisimula na maging active ka. Na palatake ka na ng action. Action-oriented ka na. Na kung nakita niyo may ibon dito na may pakpak. Para bang yung bagong pisa or kung hindi man bagong pisa ay yung sisiyo ng ibon na nakakalipad na. Na makakalipad na. Alam yung bagong pagbagong pisa ay hindi pa pwedeng makalipad din eh. Yung ready na makalipad, yung nakakalipad na maliit na ibon to yun, parang sisiw ng ibon. Yun, yung parang ganun ka. And you are passionate na and full of excitement na mag-explore, mag-take na action to be productive or yung to bear fruit, mga ganun ba, no? O kung sa puno pa, to bear fruit or to fly high, to explore, mga ganun, or to take action talaga and you're positive and you're capable now to fly. Kasi may pakpak ka na, you can spread your wings, no? Pero parang maliit pa lang, no? Na you're capable, kapag umpisa ka ng makakalipad, yun, parang katulad ng ibon na yun. And then, so that makapang-hunt ka na ng pagkain mo, parang ganon, maging productive ka na. Or mas lalo ka maging productive. Oh my gosh. Merong 6 of Cups. O may mag-uumpisa na. O may mag-start. Kung sa puno pa, mag-start ka na mag-bear ng fruit. Maging fruitful, productive, mga ganun ba? Ano pa about sa'yo ngayon? The Standing Stone in reverse. Hindi ka na yung steady, no? Sa isang place nito na protected. Ganun ba? Kasi harm none. Kasi capable ka na protektahan yung sarili mo. Parang, yes! From the deceit and scheme. Kasi lately or dati, you are yung parang katulad nga sa sisiyo ng ibon or sa itlog pa lang, di ba? Nasa nest yun na protektado ng nanay. Parang ganun ba? Na protektado kasi hindi pa napisa kung itlog pa. And then pag napisa, hindi pa pwedeng lumipad. So, capable ka na kasing lumipad eh. No, capable ka na magprotektahan mo na yung sarili mo. No? Kung baga sa ibon pa, you can fly, you can hunt food now. No? And you can defend yourself. You can protect yourself now. Ayan. Hindi ka na mag-steady o matingga sa isang place na kung saan ka safe and protected. You can explore now. No? You can hunt. You can, for food, your own food, you can be productive. You can bear fruit, no? Kung sa prutas pa, you can bear fruit now na marami. Mag-earn ka ng maraming income, maraming pera. Ganon. Pwede ka nang magpayaman. Ganon. Magpayaman talaga, no? Hindi yun siguro ang purpose ng God para sa iyo. I mean, pwede ka nang mag-hunt o
mag-explore, o pwede ka ng, kasi pag sa side talaga ng God, hindi more on wealth ang ibibigay sa'yo ng God kundi spiritual wisdom, no? Basta nasa side ng light. Sa devil yan, more on wealth ang binibigay nila. Yan guys, ha? Tama ba? Oo, tama daw. Di ba si Jesus Christ, hindi naman siya yumaman? Kasi ang buhay dito sa mundong to, maiksi lang. Pwede nila i-brag yung wealth nila, na ganun yung buhay nila. Kung galing naman sa devil yan, yung kaluluwa nila mag-suffer forever dun sa impyerno. Hindi nga ganun kasi ang binibigay ng God yung wealth na payaman. Hindi ganun yung gusto niya sa tao. Kundi, pwede yung balance, no, na parang mabuhay din, and then, para kumita din, para may pang araw-araw, no, para stable naman, secured, no. Pero kung nakafocus ka na sa wealth, on earning a lot of money, gano'n, na magpayaman, ay sa devil na yan siya, guys. Para natatempt na yung tao niya na yung devil na si Mammon. Gano'n yun Yun ang realidad, guys. Yun ang totoo, no. Mag-brag sila ng makayamanan nila. Pero, yung kaluluwa nila, no, kung galing sa devil yan, kung yung kaluluwa nila ay punta lang naman sa impyerno, kung na-notice nyo, yung mayaman yan, mga evil doers, yung mga siniswerte, hindi naman sa inano ka, malalaman nyo sa kanilang gawain. Yung mga yung mahilig gumawa basta yung mga makasalanan, yun ang mga yumayaman lalo sa panahon ngayon, kasi nasa end of times na to Kung manotice ninyo, at yun kasi ang gusto ng mga tao maraming tao, yung evil doings, manotice lang ninyo, kasi ayaw ko lang banggitin kasi madami kasi ang ganyan, at na-influensyahan pa nila yung mga bata, gumagaya din dun yung mga bata sa kanila. Kasalanan yun, nasa Biblia yun. Di ba yung Sodom at Gomorrah? Pinaulanan ng ng sulfur at apoy, kasi dahil dahil makasalanan ng mga tao doon. Alam niyo na kung ano ginagawa nila doon, no? Ayaw ko na lang i-direct kasi madami kasi ang ganyan, no. Yung iba dyan nahawa na lang kasi yan hawa-hawa na yan nahawaan ng bata pa lang nahawaan, akala nila good example, lalo pag bata, pero hindi. Kawawa ang souls nila. Afterlife, forever na yun, eternal life na yun doon. They're not a good example. Normal na yun ngayon na nangyayari yan kasi nasa end of times na to. Dumadami yung mga ganun. Katulad dun sa Sodom at Gomorrah. Gomorrah ba yun? Sa Sodom at Gomorrah na pinaulanan ng asin at apoy dahil mga makasalanan doon, di ba? Alam niyo naman kung ano yung mga kasalanan ng mga tao doon. Basta mga makasalanan, ganun. Ayaw kasi ng God ng ganun. Alam niyo na kung sino nagbibigay ng wealth sa kanila. Masama ang kanilang gawain. Kumbaga, puro kasamaan. Against sa will of God. Basta hindi, kumbaga, basta makasalanan sila. Basta mga ganun. Hindi naman pwedeng irason nila na lahat ay makasalanan. Hindi ganun ang rason dun. Basta, iba kasi yun Iba kasi yung mga, hindi kailangan ikumpara sa iba. Hindi kasi pwedeng irason na lahat ay makasalanan. Hindi pwedeng ganun na irason ng ganun. Sila din ang kawawa afterlife. Kaya kung may mga anak kayo na alam niyo na gumagaya-gaya sa mga ganon, lalo kung lalaki anak niyo, gagaya-gaya sa mga ganon, sawayin ninyo kasi mapahamak yung kanilang souls. Alam naman ninyo yan. Mapunta sa impyerno. Kahit, tama ba angels? Kahit maka-Diyos siya, kahit panay simba, kung
gumagawa ng kasalanan ng impyerno talaga. Upright ba to? Uy, ganun eh. Kahit panay simba pa yan, kahit maka-Diyos yan, kung yung ginagawa niya, yung kasalanan, makasalanan siya. Eh, ganun pa rin. Mapupunta pa rin sa impyerno, kaya madami sa impyerno, napakarami. Yun ang totoo. Kung makasalanan ang mga gawa niya. Eh, kung sa bagay, hindi nila maiwasan ata yun. Ewan ko. At may rason naman sila. Pero kung ma-observe nyo kasi nasa end of times na kasi. Kasi hindi talaga nagbibigay ng kayamanan na, alam niyo yung kayamanan talaga yung God. Kasi material lang yan eh. No? Ang binibigay nyo na ay spiritual knowledge, wisdom, ganun. At kung magbigay man siya ng wealth, ay depende, no? Depende. Basta ganun, hindi kadalasan wealth na kayamanan ang binibigay ng God. Ganun. Kadalasan galing talaga sa devil yung kayamanan. Yun kasi yun eh. Ewan ko ba? At ganyan. Ay ganun kasi talaga. Pero kung mayaman na kayo, be thankful na lang. Tsaka, iwasan nyo na lang yung magkasala kayo para, syempre, para ma-save, diba? Kaysa naman suffer ko dun sa impyerno. Ano pa? Message sa'yo. Patience, please. What you're asking for is coming about. Have patience as there are unseen factors that need to occur first. Ayan. Hindi daw kayamanan. Hindi daw magpayaman. Hindi para magpayaman, kundi ano ang gagawin mo? Yung gamitin mo yung pakiramdam mo. Oh. Yung hindi talaga para mag-ipon ng pera eh. Mag-impok ng pera eh. Ganun kasi may mga mission, di ba si Jesus Christ? Hindi naman nagpayaman niya. lalo pag kung may mission, at least, di ba? Ma-save ka, no? Lalo kung may mission ka, ibig sabihin may purpose ang God sa'yo. Padala sa mga chosen yan siya, guys. Kung may purpose ang God sa'yo. Anin mo yung kayamanan kung sa impyerno mapupuntang kaluluwa mo, di ba? Forever na pagdurusa doon, eternal life yun. Eto, saglit lang naman buhay. Kundi sakripisyo, ganun. Hindi naman forever yung yung parang nahirap ka. Pagka natapos yung mission mo ay giginawa ka na, ganun. At masave ka pa, di ba? Hindi ka magdusa doon sa impyerno. Hindi ka gagaya doon sa mga nagdurusa doon. Eternal life yun. Eternal na yun. Forever na yun sila doon. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, no? Di ba? Masaya na. Wala pang mga patayan. Wala nang mga crime. Wala nang mga evil. Ganun na yung magiging bagong buhay mo pag na-save ka. Pag nabago na itong mundo to. Gagamitin mo yung pakiramdam mo. Hindi para maging famous ka. Hindi para maging, yung mag-ipon ka ng pera na mag-ipon. Yung magpayaman. Hindi. Hindi para maging famous. Hindi para, gamitin mo yung pakiramdam mo. Kasi, may mission ka niyan. Kung meron bang mga evil forces paligid,
Kadalasan ganun yun eh. Tama. Kung meron bang evil forces sa paligid. Dahil isa ka sa ano niyan, sa tagapuksa ng evil forces. Tingnan natin. Hindi. Kundi isa sa makikipaglaban, no, against evil forces. Hindi. Meron kang uumpisahan. Mission mo. Merong gagamitin mo yung pakiramdam or perception yan, no? Perception, no? Ganun ang may mga mission, may mga perception yan. Malakas ang perception ng mga may mission, may mga basta may mga mission, spiritual mission, mga ganyan. Ganun talaga yun, binibigay ng God yun. Basta, ganun talaga yun. Kaya malakas ang perception mo niyan pagka ganyan. Basta ganun, gagamitin mo yung pakiramdam mo. Kung mayroong mga evil forces sa, kasi tao ka eh. Oh. Kung may evil forces, like demons, spirits, sa paligid. Kasi, hindi para hindi kagaya ng iba na para sumikat ha. Hindi, iba-iba kasi. Pagka spiritual, pag meron ka spiritual mission, hindi more on wealth, hindi more on practical, hindi more on material, yung focus mo niyan. You are meant for something great. And the most important is masave yung soul mo. Ang buhay sa mundo to saglit lang. Hindi forever. Ang forever, afterlife. Yun ay eternal life. Ngayon, ang mga nag-enjoy sa buhay na nag-enjoy sa binibigay sa kanila ng devil, ay mapupunta yun sa impyerno. Siyempre, eternal life, doon sila sa impyerno. Forever. Pero ikaw, nasaglit lang sacrifices mo, no? For the God's glory, no? Na gampanan mo yung mission mo, na yung purpose ng God, no? Para sa'yo. Basta may purpose ng God sa'yo yan. Ay, parang sacrifice mo na lang yan, no? Ang kapalit nun ay buhay na walang hanggan. Ayan, ganun yun. Eternal life. Buhay na walang hanggan. Na masave ka. Hindi ka magdusa dun sa impyerno kagaya ng iba. You know. Basta gamitin mo yung pakiramdam mo, no? Kung may mga demonyo nga katulad nito. Kasi yung mga katulad ng mga fairies, mga elementals, mga demonyo, mga spirits, ganun. And then, bakit kailangan mo gamitin yung pakiramdam mo? Basta may gagawin ka. Ano yung gagawin mo? Ano yung mission mo? Tingnan natin ha. Ano yung mission mo niyan? Pagkaganyan. Gagamitin mo ang intuition mo. Intuition and your perception. Yun ang mission mo. Gagamitin mo ang intuition mo. At yung perception mo. Siyempre, yung intuition naman, makikita mo din sa vision mo. Pag malakas yung intuition mo, yung mga ganyan, no? Kasi kitang-kita mo sila, klaro-klaro, pati yung kapangyarihan ng mga yan, no? Hindi makarelate ang mga walang ganong kakayanan. Ang walang ganong mga kakayanan. Ang makarelate yan, yung may mga taglay na ganyang kakayanan, perception, intuition, o kung ano pa yung mga gift ng God, kasi gagamitin kasi yan sa spiritual mission, may mga ganyan. Kaya hindi makarelate yung iba dyan. Sabihin nila, ay baliw, no? Baliw daw baka sabihin nila baliw ako kasi ganyan, no? Kasi hindi nila na-experience yan. Hindi talaga yan sila makarelate, no? Pinabangunahan ko na yung iba dyan na may iba dyan hindi makarelate yan, walang mga ganyang kakayanan. Pero kung may ganyan kang kakayanan, makikita mo nga eh. Alam yung ina-translate ka, pagpikit yung mata mo, basta half tulog, half gising ka, mga ganun kadalasan. Makikita mo kahit tulog ka, kahit nakapikit yung mata mo, makikita mo nga yung mga yan. Kasi
Hindi lahat ay may ganyang kakayanan. No? Kahit aswang kung may aswang makikita mo nga Klarong-klaro pati kapangyarihan niya ng mga elemento. Kung paano na gamitin, paano sila ma-atake sa'yo. Kitang-kita, klarong-klaro pag may ganyan kang kakayanan. Kasi gagamitin mo yung mission mo kaya may ganyan kang taglay na kakayanan. O kaya ay mga duwende. Nakikita mo yan sa o basta mga elemento, mga ganun. O kaya mga demonyo, mga entities. Makikita mo yan sa using your intuition. Kahit nakatikit yung mata mo, yung perception ng pakaramdam mo yan, pakaramdam. Senses mo. Yan. May ability ka nito na makikita yung hindi makikita ng iba. O mga ganito. Ayan. Yan po yan Ano pa yung mission mo? Ano yung mission mo? Spiritual mission. King of Air. Yung makaintindi ka. May kakayanan ka, kasi nga intuitive ka may kakayanan ka na makaintindi ng mga sinasabi ng guides. Na-interpret mo. Madali mong maintindihan, klaro, no, yung mga sinasabi ng guides. Lalo kung may clear audience ability ka. Ayan. Tapos diretso tinga mo, o kung sa isipan mo man nila yan sinasabi ng mga angels or mang guide. Kadalasan angels kasi syempre may mission ka, kaya sa God. Angels, celestial beings, diretso bunganga mo yun. Hindi din makarelate ang marami dyan kasi I think pili lang ang may ganyang kakayanan. O hindi lahat ay may ganyang kakayanan. Ganun lang masabi ko. Yan ang mission mo. Kung ano yung sinasabi ng celestial beings or angels sa'yo, yun ang sasabihin mo. Yun ang share mo, yun ang sasabihin mo. Mga ganun ba? Yun ang mission mo din. And using your intuition. And ano pa, ang mission mo. Kaya to. Emotion and intellect. Powerful. Pagka ganito, powerful yung personality mo nito kasi nagtutulungan yung emotion mo at yung intellect mo. They're balanced, they're united. Strong yung personality mo. Align yung emotion and intellect mo. They're one, they're united. Napaka-courageous mo yan pagka ganyan. Hindi nagkukontrahan yung emotion and intellect mo. Para magkontrahan kay truth man to. Hindi magkakaroon ng conflict sa emotion and intellect mo. Lalo sa mga sasabihin mo, hindi ka mabaffle. Ay, hindi naman sa hindi mabaffle. Kasi depende minsan kung cloudy yung isipan, mababaffle. Okay. Lalo kung may gumagawa ng scheme and deceit sa'yo, di ba? Kumbaga, courageous ka nito na magsabi ng totoo. Pagka honest ka, hindi ka malilito. Hindi ka magdadalawang isip sa sabihin mo. Kung ano yung totoo, yung sabihin mo. Yung advantage sa honest. Sa bagay, ang buhay dito sa mundo to, saglit, saglit, tumadaan lang dito Yung forever na talaga. No? Sa kabilang buhay. Kung saan ka madistino to, kung saan ka mapunta. Ma-save or sa hell o abyss. Ganon. Ayan. At ang palatandaan sa mga taong nasa side ng light, liwanag,
Ma-honest yan. Hindi yan mahilig magsinungaling. Mga honest. Direct. Mga honest masyado. Hindi nga yan mahilig magsinungaling. Kasi yung sa side ng kadiliman, kaliwa, yun ang mahilig magsinungaling. Yun ang totoo. Para sa kanila, it's their advantage pag magsinungaling sila. Kasi di ba Satanas sinungaling yun? Yun ang hari ng kasinungalingan, o diba? Tsaka manipulation. O. Ano ang gagawin mo kaya sa mission mo? Ano ang gagawin mo? Maliban dyan. May i-destroy ka eh. Oh? The wild hunt. May i-destroy ka. May tutupukin ka, may i-destroy ka. Ano i-destroy mo? The Holy King in reverse. Yung mga ano to eh, mga unholy. Kasi Holy King upright to eh, di ba? Upright kung the Holy King. Pero in reverse. Ibig sabihin yung mga hindi holy. Ano yun? Mga evil. Mukhang hindi evil. Mga unholy. Mga unholy. Ay, ganun. Unholy. Si Holy King. The Holy King. Mga unholy. Mga, ano ba yung unholy? Basta, i-search ko mamaya yung holy para mas malawak yung alam ko dyan. Basta ganun yung mga unholy. Ibig sabihin, mga evil forces. Ganun. Evil lang kasi sinabi ko. Evil forces. Yun ang i-destroy mo. Evil forces. Evil forces. Hindi evil, kundi evil forces. Kulang yung ano kanina. Evil forces. Yun ang i-destroy mo. So, maybe isa ka sa magdi-destroy o tutupok sa mga evil forces. Yan. Ayan. Kung kaya pala, no? Malakas yung pakiramdam mo. Ganon. Evil forces. I-destroy mo yun. Yung evil forces. Malaman na lang yan kung ano ang next na mangyari. When it comes sa love life mo naman, ano ang next na mangyayari? The witch. Ano to? What's with the witch here? Para magician si Val. The high priest in reverse. May gagawa ng kaliwa. Kaliwa yan, kaliwa. Kaliwa, yeah. May gagawa ng kaliwa. Sino tong gagawa ng kaliwa? Alamin na ako ng kaliwa. Person mo? Hindi. Enemies mo? Hindi. Enemies ng person mo? Tingnan natin. Enemies ng person mo. Gagawa ng kaliwa. Alam nyo na. Witchcraft. Yan. Gagawa daw ng kaliwa kasi na-reverse high priest dito. Ayun o. Parang driven yun sila ng galit nila. Coldness. Galit. Or maybe sama ng loob nila. Or inggit, pwede din ganon. Kaya sila gagawa ng ganyan. O gusto nila ng control, o gusto nila ng power. Umiiral ang kasakiman nila. Anong umiiral dito sa gagawa ng kaliwa na yan? Kasakiman. No? Ganyan kadalasan yan. Yan ang ginagamit nila. Yan ang paraan nila. Dahil sa sakim na sila. Yung nga lang, impyerno ang abuti nila. Wawa ang kaluluwa nila. Hindi lang kaluluwa, sila pa rin yun. Maramdaman nila yung apoy doon sa impyerno. Talagang kung gaano init yung apoy dito, nung panawakan, nung masunog ka, pasok ka, ganon din maramdaman ng kaluluwa doon sa impyerno.
Parang forever na susunog doon. Ganon. I think yung apoy doon hindi katulad ng apoy dito. Ewan ko. Kasi maramdaman ng kaluluwa ito yung nasusunog talaga siya eh. Yung parang nilagay sa yung sinunog na tao, parang ganon ang maramdaman. O malala pa. Baka tinatulan yung mga evil. Kasi nga, mga crook kasi, mga evil sila eh, mga hindi makatwiran. Kaya panindigan pa nila yung mali, kasamaan, mga ganun basta mga evil. Alam na nilang evil, yung ganong gawain ay gagawin pa nila. Mga crook, balaktot, ganun. Kadalasan ng mga crook sila na nag-umpisa. Masyadong deceitful. Basta, alam niyo naman kung ano yung mga yan. Ano yung gagawa nila ng kaliwa? Ikaw? Gagawa ka nila ng kaliwa? Yung love life mo, gagawa nila ng kaliwa. Alam niyo yung kaliwa? Witchcraft. Ikaw, gagawan ka nila. Bakit? Bakit? Para hindi mag-succeed na ma-unite ka ng person mo? Para hindi mag-succeed na ma-unite ka ng person mo. Yan ang next na mangyayari. Kaso lang, tingnan natin kung epekto ba. Mangyari ba sa'yo ang gusto nila mangyari? Hindi. Yun lang kay hindi. Hindi mangyayari sa'yo ang gusto nilang mangyari. At nasa side ka ng liwanag, sila sa side ng kadiliman. Matutupok sila sa impyerno afterlife. Akala nila malusutan nila yung parusa afterlife. Hindi. Akala nila maidaan nila sa pakiusap, kadramahan. Hindi. Pagbabayaran nila yung afterlife, mga ginagawa nila. Ano yung energy ng person mo na magkakaroon ng yun sa inyo. Sidhi. Nasa place siya guys na parang may mga fairies doon. Doon siya nakatira. Parang sa ilalim ng burol. Bandang ganun. Na may mga fairies yung lugar na yun. Yan ang kanyang energy. Or else sa maburol na place. Ganon. Doon siya nakatira. Oh. And then parang may ginagawa din to eh. May ginagawa yung person mo na to. Na siguro gumagawa ng gamot or meron siyang pina-formulate, meron siyang maybe nagluluto o may ginagawa siya na may sinusundan siya sa libro. Ganon. Or pwede din gumagawa ng tea. Mga ganon. Basta meron siyang sinusundan na libro na ginagawa niya. Naipit. Ano yung feeling sa'yo? Ay, ano ba to? New person ba to?
Itong person na the Sidhi na yan. Upright ba tong Ace of Cups ni person ba yan? Hindi siya new person. Hindi siya new person. Kilala ka na niyan. Kung magkakilala na kayo, anong feelings siya sa'yo? Ni the Sidhi na yan. Malapit ang loob niya sa'yo. Maganang loob niya sa'yo. At home siya sa'yo. Komportable siya sa'yo. Kaya itong mga kontrabida, mga evil na to, gagawa daw ng kaliwa. Ay congrats na lang sa kanilang kaluluwa, no? At magdusa din naman po sa impyerno yan. Akala nila madaan nila sa pakiusap yan, sa panalangin. Kahit umaga, araw, gabi pa sila manalangin. Dahil ang kanilang mga gawain ay evil doings. Hindi nila matakasan ang parusa ng God sa kanila, sa impyerno. Hindi man ngayon ay, ang buhay kasi ng tao maiksi lang. Maring hinayaan na lang muna sila mabuhay, no? Dahil maiksi lang ang buhay ng tao, no? Kasi sa impyerno din naman sila itatapon. So yan, tama ba, angels? Hindi din. Bakit? Pupuksain na yan sila, yung mga witches na yan. Kasi pupuksain, no? Hindi daw hinahayaan. Pupuksain din naman yan sila. Akala kayaan lang na mabuhay. Hindi pala hayaan na mabuhay, na magpatuloy sila sa mga ganyan. Pupuksain din yan sila. Baka hatulan na maaga. Hatulan sila na maaga. Hindi pala hayaan na mabuhay ng matagal. As impyerno sila mapupunta naman. Hatulan sila na maaga. Yun ang sabi dyan, dito sa reading, Ewan ko lang sa ibang witches na out sa reading. Six of Cups. Ito yung feelings ng person mo sa'yo. Parang gustong-gusto ka niya talagang makasama. Alam mo yung emotionally fulfilled siya, happy siya, pagkasama ka niya. Ganun ang pakiramdam niya, ganun ang sa feelings niya. Satisfied na comfortable, fulfilled talaga pagkasama ka niya. Alam mo yung attached siya sa emotionally. Ganun. Kahit sa imagination niya lang niya na kasama ka niya, fulfilled siya. Paano pa kaya pag in reality na, no? Pag nagsama na kayo, ang saya-saya siguro niya, na hindi may paliwanag ng person mo yung naramdaman niyang saya, happiness, na satisfaction, gano'n. Kung gaano siya ka-fulfilled. Ayan. Anong iniisip ngayon ng person mo na to na the Sidhi? Iniisip ka ba niyan ngayon? Ng person mo na yan na the Sidhi? Let's see. Iniisip ka niya. Anong iniisip niya ngayon? Upright ba to? Yung Queen of Wands. So yes, upright naman to yung Queen of Wands. Positive siya, guys. Ngayon nga lang may gagawa ng kaliwa. Kasi ayaw nila mag-succeed yan. Ayaw nila magkatuluyan kayong dalawa. Parang maingitira yan, ingitiro. Pero yun nga lang, hindi nila matatakasan ang parusa sa impyerno. Tama ba, angels? Tama. Hindi nila matatakasan yung parusa sa impyerno. Hindi nga daw tatagal yan at parusahan na yung mga yan, Basta yun ang sabi niya kanina dito sa reading, Huwag na ninyo idama yung sa ibang lugar ng mga witches. Dito tayo mag-focus sa reading. Itong mga witch dito sa reading, Queen of Wands. Yung out sa reading na witches na hindi naman kasali sa reading, no? Ay, of course, wala yan sa reading, no? Ito lang, itong nasa reading. Queen of Wands. Positive na mag-take siya ng action. Goal-driven. And parang na-inspired pa ngayon na mag-take na action. And gustong-gusto niya mag-take na action sa'yo. Ano yung full of desire, passionate,
na mag-take ng action, gano'n. Kaso lang may mga kontrabido na mga witches dito. Ayan. Pag narinig nila yan, yung ganyan na sinabi ko, na mapunta sila sa impyerno, wala na yan sa kanila. Kasi nga, yung mga ganyan, baluktot na yan sila. Ang isipin lang nila, hindi sila mapupunta sa impyerno. Ganun lang sila, ganun yan sila. Ang isipin nila, nanalangin naman sila, ganun. Mapatawad sila ng Diyos. Kasi mabagin daw, God is love daw, mga ganun yung reason nila. Well, kung ganun man, no? Kung sakaling ganun, bakit ang dami na sa impyerno? 'Di ba? Yun nga sa panahon ni Noah ni Noah. 'Di ba si Noah at pamilya niya nang natira, ang binuhay, the rest ay pinatay, na nalunod sa anaw kasi nga mga evil. Of course, kaluluwa nila nandoon sa impyerno na yun. Tama ba, angels? Sa impyerno kaluluwa ng mga nalunod sa anaw na yun. Maliban lang sa mga ni Philip, nasa impyerno. Natanong ko na yun dati. Kaya nasa impyerno yung mga tao. Yung mga kaluluwa na ni Philip na demonyo kung tawagin. Yun ang paggalagala dito kasi sinent ng mga mga fallen angels yun dito para mag-asik ng lagim ano ang next move? Para bang ang na-notice ko sa mga ganyang witches na yan, para bang parang baliw na alam niyo yung crook, hindi lang crook parang baliw na parang so desperate. That's how I feel sa reading na to. Parang mabigat yung kanilang energy, parang desperate, desperate na mangontrol, na mangharm. Ganun ba? Kasi may mga evil spirit yan, may mga demonyo pati yan sa katawan nila. Siguro sinusulsulan o pinupush lalo yun sila ng demonyo na maghasik din ng lagim. Actually, maano na yan sila, kampo ng kadiliman yan sila Siguro pag hindi sila nakagawa ng mga kapistihan, maghasik ng lagim sa iba o pang-harm, deceit, witchcraft, ay pwedeng nabuburing sila, mga ganun, na malungkot o kaya ay frustrated. Yun ang nagbibigay sa kanilang kasiyahan, katuwaan. O diba, parang mga siraulo, parang baliw, parang masyadong desperate, masyadong basta ganun ang nakukuha akong energy. Dito sa reading dito sa reading na to. Yan. Tama ba, angels? Ganun sila? Ito nasa reading. Upright ba to? Ganun nga sila. Yung nasa reading na yun witches. Kasi yun ang nakukuha ko. Parang bigat na energy nila Yun ang nakukuha ko dyan Ang bigat ng kanilang energy. So, sinabi ko na din. Ng mga witches hindi kayo ng person yung mga witches na yan gagawa doon ng kaliwa sa inyo. Ano yung parang desperate yun talaga desperate angels desperate na pwedeng desperate na magtagumpay, desperate na magtagumpay. Ewan ko kung anong magtagumpay na na magasik ng lagim. Para masira ulo na kasi may demonyo siguro sa katawan kaya ganyan. Desperate na magtagumpay na magasik ng lagim, mag-control, na makuha nila yung gusto nila. Oh my gosh. Yun nga lang, impyerno sila. Ang buhay dito sa mundo, maiksi lang. Ang tuwa sila pero forever ang dusa.
doon sa impyerno. Hindi nila may pagmalaki yung buhay nila ngayon. Kahit secured pa sila, mayaman pa sila, lahat na sa kanila, hindi nila may pagmalaki yan. Pag nandun na sila sa impyerno, ay, wala man silang madalang kayamanan doon. Ang nandun, apoy, sulpur. Hindi yan panakot, sinasabi ko lang totoo. Masyado talaga prangka magsalita, guys. Kasi yun naman talaga ang nasa side ng light, prangka. Basta totoo lang, di ba? Nakaka-irritate yan sa mga may evil spirits, sa may mga demonyo, sa may mga inner demons. Nakaka-irritate yung truth, yung katotohanan para sa kanila. Ano ang next move kayo ng person mo towards? Ayaw siguro nila maging masaya itong person mo. Ayaw nila maging masaya yung person mo. Hindi sa ayaw nila maging masaya yung person mo. Para bang gusto nilang kontrolin siguro itong person mo. The World Tree. Upright ba itong World Tree? Oo. Upright naman. Makipagkita. Kung mayroong mga haharang, kunwari ito yung mga gumagawa ng witchcraft, no? Ng kaliwayan na yun. Gusto na harangan. Para may pakpak itong person mo na makakalipad siya, hindi siya marangan. Kasi yung snake naman, yung ahas, gumagapang lang yan siya, guys. No? Ito yung person mo, may pakpak na makalipad, hindi niya marangan yung person mo. Papunta sa'yo. Na hindi maharangan nitong mga witches na to. At ng mga kakampi nilang mga evil din, no? Kung ano mga kakampi nilang evil, pwede elemento o demonyo. Hindi nila makakapabol ng person mo, hindi nila maharangan yung person mo na mag-take na action sa'yo. Ayan, no? Makipagkita talaga yung person mo sa'yo para mabuo kayo. Ano pa ang next na gagawin ng person mo towards you? Kaya nga, pagtunay na pag-ibig, hamakin ang lahat. Diba? Walang katatakutan. Gagawa ka ng paraan. Ganun yun, diba? Ano yung next move or next na gagawin ng person mo na the CD na to? Next move. Next move niya ng person mo na to na the CD, yun ang tanong ko. Ang mag-forgive. Pwede mag-forgive or mag-recover sa painful experiences niya. Kung nasaktan siya or kung nagkaroon ng ending siya, mag-recover na siya. And then, i-relax yung isipan niya. Mag-recover talaga, guys. Lalo yung isipan niya para kalmado, relax. Tahimik yung isipan niya. No? Ayan. Yan ang kanyang next na gagawin. Pero anong next niyang gagawin towards you? Ng person mo na ito na dasidhi na yun. Hindi na siya maging proud o maging ma-pride. Yan ba yan? Hindi ma-pride. Para proud. Or hindi siya hindi ma-pride. Hindi na siya maging proud. Hindi siya hindi maging proud. Dahil yun ang sabi dyan, hindi daw siya hindi maging proud, kundi hindi na siya maging mapagmataas. Hindi.
Ano tong the crown na to dito? Yung hindi na siya majestic yung personality niya. Hindi. Hindi na siya yung yung parang hindi tinatabla ng love, yung ganun ba? Na ayan. Na hindi na siya yung parang hindi tinatabla ng love. Na alam mo may inner stillness na parang masyadong strong yung personality. Yung ganun, hindi na siya ganun. No? Magiging ano na to magiging porsigido, no? Driven by love, emotion niya, and desire niya na magkaroon ng communication sa inyo, contact, na i-message ka na niyan. No? Ganun. Yan, i-message ka na niya kasi hindi na siya yung masyadong strong, parang matigas or strong, or yung may inner stillness or inner strength na natitiis niya. Hindi na siya ganun, no? I-message ka na niya. I-message ka na niya. Kukontakin ka na niya. O may puntahan. No? Ayan. Pwedeng puntahan kasi, no? Ano pa ang next move ng person mo na to towards you? Ng person mo, si the Sidhi. Ay, ganda. Ace of Pentacles, guys. Mag-offer sa'yo ng huge offer. Yung magsama na kayo. Oh. O mag-purchase ng house and lot na tirahan ninyo. Basta yun ang offer niya sa'yo. Magsama na kayo. Para bubuo na kayo ng pamilya. Ganun. Anong gusto sabihin sa'yo ni person mong nasidhin? Knight of Pentacles. Unstable siya ngayon. Ungrounded. Ungrounded, unstable. Pwede. Parang, ano ba, parang pahinto-hinto. O parang hindi siya committed right now. Parang nadidistract to. Nadidistract siya siya, guys. Nadidistract siya, no? Hindi siya makapag-focus sa'yo. Nadidistract siya ng mga ng mga distractions, ng mga deceit, scheme. Nadidistract yung isip niya. Mga ganun yun. Nadidistract yung isip niya. Na na mga ginagawa ng iba, na deceit, scheme. Ganun. See? Ano naman ang pero kung nasa impyerno iyak yan, yung mga witches na yan, iyak yan, gahaman iyak yan sila. Isipin nyo, gagawa ng ganyan dahil sa pagiging gahaman nila. Dahil gahaman sila, oh my gosh. Ng mga witchcraft dahil sa gahaman sila, oh my gosh. Ano naman, ang may BL yung kamay ko. Gusto iparating pa sa ng person mo na to na si the Sidhi. Attracted talaga siya sa'yo. Kaya gusto niya mapakasawa. Gusto ko niyang bigyan ng ng parang cornucopia, no, na gusto niyang bigyan ka ng abundanteng buhay. Kasi may cornucopia, yeah. Sagana, At, gusto niya mapangasawa. Gusto niya magkaanak kayo kasi may buntis dito, no? Gusto niyang magpakain kayo ng mga animals. Pwede din kasi may mga bibi dyan, no? And patay na patay siya sa'yo kasi Empress. Upright ba to?
Oo, patay na patay siya sa'yo at parang, ayun, parang nagdurusa nga siya, eh. Oh, nagdurusa siya kasi wala kayo. Ano yun, umiiyak siya dahil wala ka? Hindi naman. Parang dinadamdam niya talaga, nagdurusa siya, nagsusuffer dahil wala ka. O habang nag-aantay, no, na mapangasawa ka niya, na you will be together, na wala na makapigil, no, sa kanya, i-pursue ka, mga ganun ba. So, yan. Ano pa ang next na mangyayari sa inyo? Wala na daw yung mga scheme na yan, deceit na ginagawa nila. So, yan, ito na lamang guys for collective reading.